Hello, magandang gabi sa ating lahat. So, gabi na ngayon, no? So, ngayon lang tayo nakakita, nakabalik sa ating YouTube channel at huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel, mga guys. Okay. Noong mga nakarang araw, nagbigay ng sentimento si Vice President dahil nga sa mga pangyayari ng kanyang OBP Chief of Staff na si Attorney Lopez ay sinight in contempt pa ito ni Castro na siyang convicted pa, may kaso ng child abuse, nakaupo sa Kongreso. Anong nangyayari sa bansa natin? No? Isang convicted nakaupo diyan sa isang hindi ko maintindihan bakit. At attorney pa, no, pinasight in contempt. Anyway, dun tayo sa mga treat, no? Grave treat daw kuno kasi sinabihan si Junior, pati si Lisa, pati si Speaker na patayin. Ipapatay daw ni Vice President kung siya ay mamatay, ipapatay. So yun ay hindi daw kuno papalagan ni BBM. Ay papalagan daw kuno ni BBM, sorry. At ito naman sabi ni BP Sara, no, sa kanyang interview nung nakaraan, papalagan din nila ni BP Sara ano yung ginagawa nila sa kasalukuyan. Hindi din yan palalagpasin ni BP Sara, no? Pumalag nga yung mga taong bayan ayon ni BP Sara na pinatay nila si Benigno Aquino. Totoo, di ba? No? So ngayon, doon tayo sa confidential funds. Yan ay 150 million. No? Napakaliit lang siguro ng mga bagay yan kung yan ay sa gobyerno. Pero kung sa sariling yan sa atin, sa mga tao natin, ordinary malaki yan. Pero alam niyo po ba na ang nakawan sa gobyerno ay billion kada araw. Believe me or not, I know that. No? Alam mo, bilang isang public administration na estudyante, malalaman mo saan napupunta. Ang laki ng tax ang nakukolekta ng Pilipinas araw, buwan, araw. Pero wala man lang napunta sa para sa mga tao. Andun nga ayuda. Hindi naman nakakatulong ang ayuda actually. Hindi yan nakakatulong sa bansa. Nakakatulong ka nga sa tao sa isang araw lang. Magbigay ka ng 3-5 for what? Oh, isang araw lang yan, ubos na yan. No? Bigyan mo ng lifetimes ay yung mga tao na para kayo, Diyos ko, 125 million. Hindi nga naglilikramo yung mga tao. 1 billion and billions of pesos nawawala sa gobyerno dahil sa mga ninakaw ninyo. Nagbenta ba kayo ng gold amounting 129 billion sa 25 tons na inyong kinuha sa Pilipinas? Hindi ba tawag mga kurakot yan? Or masiba kayo sa pera? Or masyadong na lang talaga kayong kinakawawa nyo masyado ang Pilipinas? Sa PhilHealth, ginawang Diyos ko. Tapos ngayon, dinadivert nyo ang issue into Duterte's family para matakpan ang mga issue sa totoong issue ng Pilipinas. Oh, ang daming issue sa Pilipinas at ang daming kailangang ayusin ng mga gulo at gusot ng ating bansa. Pero anong ginagawa nila? Dinadivert para yung atensyon ng mga tao doon sa mga Duterte, doon sa hearing. Hindi natin nakikita ang totoong problema ng bansa. Una, pagtaas ng inflation. Pangalawa, kahirapan. Pangatlo, wala tayong infrastruktura. Yung mga natapos nga yung infrastructures, nakabudget na yan sa previous administration kay Pangulong Duterte. Ang daming problema. Bagyo. Diyos ko, wala nga kayong binigay na shelter para sa mga nasalanta ng bagyo. Putang ina. Saan na pera ng gobyerno tapos sasabihin niyo walang pundo ang Pilipinas para sa nauubos na daw yung pundo ng Pilipinas? No? Oh, hindi po pwede yun. Kayo ay hindi para sa mga Pilipino. Hindi pwede yan. Alam ko ano ang nakawan sa gobyerno. Kaya maraming gustong maging politiko kasi malaki ang pera sa pagiging politician.